sa pambungad na panalangin ni Sister Tulay at sa pananambahan ng El Shaddai Ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Ministry, Hong Hong Kong. Kong. Purihin ka, Panginoon. Taas po natin ating mga kamay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, O Diyos. Ikaw ang aming Diyos na dakila noon, ngayon, at magpakailanman. Diyos na mahabagin at Diyos na mapagpatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Lord, narito kami sa inyong harapan humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan ng aming nagawa noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, na kami alam namin ikaw lamang ang Diyos na mapagpatawad. Salamat po sa lahat ng biyaya, O Lord God, biyaya ng financial, kagalingan, kalusugan ng bawat isa, Panginoon. Kaligtasan ng bawat isa, lalo ng aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Itinataas namin ang mabuting balita na ihayag ng aming kapatid, O Lord God, na ang salita mo ang siyang magbabago sa lahat ng mga taong may bitbit ng suliraning, may bitbit ng karamdaman, na alam nila sila'y lalabas sa lugar na ito, Panginoon, na masaya at iyong tinugon ang kanilang pangangailangan. Itinataas namin ang mga Wednesday group, Panginoon. Ang aming mga awitin, O Lord God. Ang mga workers na narito, O Lord God, at wala dito, Panginoon. Alam namin next week kami iyong titipunin sa iyong sambahan, Panginoon. Ang aming manunugtog, si Brother Jeff at si Brother Doming, Panginoon. At lalong-lalo ng aming prayer request, Panginoon, na ito ang aming lang hinihingi, isinusulat, na alam namin, Lord, ibibigay mo sa takdang panahon. Lord, wala na kaming may hiling pa, kundi ang purihin ka at sambahin sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli po, itaas po natin ating mga kamay. Dumulog tayo sa ating Panginoon. Awitan natin ang ating Panginoon. At i-welcome natin ang Holy Spirit sa lugar na ito, Panginoon. Alam naming nariyan ka, hindi mo kami pababayaan. Diyos na mapagmahal, purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Come, Holy Spirit. I need you. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the wilderness of soul. Lord, let your strength healing power touch me and make me whole. Halina, Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo. Kinakailangan kita. Kinakailangan kita. Siglang lakas ng mahina. Asa ka namin lahat. Purihin ang Diyos. Ipalapak ang mga kamay. Handa na po ba tayong umawit sa ating Panginoon? Amen! Amen! Muli, taas ang mga kamay. Ipalakpak sa ating Diyos na buhay. Purihin ang Praise the Diyos. Lord! Praise the Lord. It's a great thing to 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 praise the Lord.
a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light. It's a great thing to love the Lord. 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 Walking in the light of God. It's a great thing to love the Lord. 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 Walking in the light Walk, of walk, walk, God. and everybody sing. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light. Walk, walk, walk. Walk, 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 walk in the light. Everybody sing. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking Once in the again, walk, light walk, of walk. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Amen. Purihin ng Diyos. Ang sarap pong sumayaw sa ating Panginoon. Nabitin po kayo? Hindi. Next week po ulit. Mahaba-haba. Pero sa ating pagdiriwang ng Lent season, medyo tayo ay babagay sa ating sinasayaw. Amen po. Amen. Muli, taas po natin ating mga kamay at purihin natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, narito kami sama-sama nagpupuri sa iyo dahil ikaw ang aming Diyos na dakila na unang umibig sa amin. But God showed His love for us in that while we were still sinners, Christ died from us. Romans 5:8. Tunay nga napakabuti mo, Lord, sa iyong pagmamahal na ibinigay mo sa amin. Purihin ka, Panginoon. Thank you for your greatest love, O God. More love. Even we are a sinner, Lord. Thank you, Lord. Lord, I come to you. Let my heart be pleased with you, flowing from the grave.
praise you, Jesus. We glorify your name, O God. Thank you, Lord. We praise you, Jesus. We glorify your name. You're the King of Kings, Lord of Lords. You're the great, great God. Thank you, Lord. Thank you. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcasts on our knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free.
El Shaddai. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Diyos, naming Ama, Yahweh, El Shaddai, ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong anak na si Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay, namatay sa krus upang kami matubos sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat sa mga panahong ito, mahal na araw, pagngingilin at pagninilay na mayroong isang nagmahal sa amin na walang kaparis, walang katulad, kundi si Jesucristo na nagsabing, Ama, patawarin niyo sila, hindi na alam ang kanilang ginagawa. Minsan may mga ginagawa tayo na hindi natin alam na kakasama pala ito. Nakakasakit tayo ng damdamin ng ating kapwa. Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang sa iyo, sa aming kapwa, sa aming mga mahal sa buhay. Gusto po namin makagawa ng mabuti at makasunod sa inyong kalooban. Pagpalain mo ito ang aking mga kapatid na yung kanilang kapiranggot na oras panahon para gamitin nila upang magpahinga sila. Nandito sila sa iyong harapan sapagkat alam namin ang tunay na kapahingahan ay nasa iyo lamang, Panginoon. I-bless mo ang iyong lingkod, ang daluyan ng mga salita. Ganoon po ang bawat nandito ngayon upang makinig na yung mga salita. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship nito. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig.
Ano ang sinabi sa awitin? Makalimutan na natin ang lahat. Huwag nating kalimutan, may Diyos tayong nagmamahal. Amen. Amen? Amen. So ang ating pagninilay ngayon ay part 3. Ang topic natin, yung mula Monday, Tuesday, ngayon patapos na po yung pong part 3 ng how to become good. God is good All the time. all the time. God is good. Yan. Ang labanan sa mundo, ulitin ko, evil and good. Kaya napapanahon to kasi, no, tandaan po natin na naglalabasan ngayon sa mundong ito. Mas yung fake news, mas natatabunan yung good news. Di ba? Kasi ang social media, no, wala silang control. Ako, 1988, I'm a member of KBP, Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. May code of ethics yan, yung mga newscaster at broadcaster sa radio, sa telebisyon. Bawal po doon, maraming pinagbabawal. Nung lumabas na ang social media, lumabas na rin ang mga socialite. Alam mo socialite? Yung pangit, pwede lang baguhin because of technology. Yung ang busis, pwede mong baguhin. Yung tao nga, pwede mong palitan ng mukha no? Kaya mag-iingat ka ngayon sa panahon ngayon. No? Pero isa lang sinasabi ni Lord, ang taong kahapon, yung ending, kung ano yung inward, nagmamanifest sa outward. At kung ano ang laman ng dibdib, yan ang bukang bibig. So hindi mo pa rin pwedeng dayain ng Diyos No? So ngayon, ang trabaho po ng mga mangangaral ay ipangaral sa napapanahon yung tama. Amen? Amen. So, ang sabi po dito, how to become good. Ano sabi ng iba? San Pablo mismo nagsabi, pag gusto kong gumawa ng mabuti, ang ginagawa ko masama. Yung ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko. At yung gustong kong gawin, hindi ko magawa. Sabi ni Lord, kasi hindi mo ako kasama. Anong sinabi ng Romans 8:28? Ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Kaya tama pa rin yun. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, yan. Pag mahal mo ang Diyos, magagawa mo ang hindi mo magagawa. Dahil tutulungan ka ni Lord. Amen? Okay, ang atin pong babasahin ngayon in the book of Titus, chapter 2, verse 11 up to 14. Ang sabi po dito, sa banal na kasulatan, for God has revealed His grace for the salvation of all people. That grace instructs us to give up ungodly living and worldly passion and to live self-control, upright, and godly lives in the world. As we wait for the blessed day, we hope for when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will appear. He gave Himself for us to rescue us from all wickedness and to make us a pure people who belong to Him alone and are eager to do good. Sabi niya, sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot
ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ay siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman, kaya't matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Sa gitna ng kanyang kaningningan, ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ulitin ko, ito ang mga salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, sabi niya dito, yung verse 14, ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat Sa Diyos. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, na sa akin ay nagmamahal. Amen. Palapakan natin ang Lord. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Kahapon po, yung Romans 12:21. Siya po na po tayo, no? Kahapon. No? Yung Romans 12:21, may binanggit doon si San Pablo. Sa gitna ng kasamaan sa mundong ito, gawang ka ng masama, ichismis ka man, lahat ng hindi mo ginawa, pinaratang na sa iyo. Alam mo sinabi ni San Pablo? Daigin nyo ng mabuti ang masama. Na? Kaya, kami po mga preacher, meron po kaming slogan. Sabi ni Brother Mike, gusto nyo maging kayo, sigurado kayo na nakapagtanim kayo ng kabutihan, Operation Goodness.
Kaya yung sasakyan kong isa, halos masira na yun eh. Kasi pag nag-outreach ako, pag may nakita akong nakapila dyan sa Guadalupe, alam mo, ang aking outreach papuntang Pateros, ang hirap sumakay dyan ng nakapila. Sabi ko doon sa kasama ko, Operation Goodness. Ano sir, isakay mo yan. Pero piliin mo lang yung matanda. Kasi dami nakapila yan. Ngayon, para hindi sila matakot, kasi ang problema sa Pilipinas, nagbigay ka na ng magandang loob, natatakot pa sila, baka kidnapin sila. No? So nagpapakilala kami po sa El Shaddai Preacher. This is my ID as a broadcaster. Kuha na sila. Sige. Sabi ko, pasensya na kayo kung hindi kayo namin isakay lahat. Piliin lang namin dito yung mga tiguang. At saka yung buntis. Pagdating doon, parang namamasahero kami, yung kumpare ko, driver. No? Sabi, dito lang po kami. Sabi mo, tingnan mo yan, Brad, kung gaano kabuti ang Diyos. Sabi niya, Sir, hindi man lang tinanong yung pangalan natin, hindi man lang tayo pinasalamatan. Sabi ko, tingnan mo pagbaba nila, ang sigaw ng mga mata, ay, thank you, Lord. Nakalimutan ka nga. Pero kay Lord sila nagpasalamat. Because of your goodness, nagpasalamat sila sa Diyos. Malay mo kung 10 taon na hindi nakapagpasalamat sa Diyos yun. Dahil sa ginawa mong mabuti, ay natuto silang magpasalamat sa Diyos. Anong sabi? Ay, salamat mga brother. Kanina pa po kami nag-aabang dito. Wala talagang masakyan eh. Yon. Sabi nga ni Brother Mike, nung tinok niya yan, yung Operation Goodness, udyok sa iyo ng Holy Spirit kung sino yung tutulungan mo. No? Ngayon, may lamisa kami doon eh. Sa Amorsolo. Mayroong uuwi sa Bisaya, hingi ng pamasahe. Sabi ko, gusto ko man bigyan, pero ang aking espiritu nagsasabi, lasing yan. No? Di tinuro ko doon sa isang, Brad, i-pre-over mo, pa-counseling mo. Kung totoo ba na talagang uuwi yan, bibigyan ko ng pamasahe, ticket, pera. Akalain mo eh. Sabi ng disciple eh. Sige brother, panalangin kita. Alam mo sabi, hindi ko kailangan panalangin mo. Kailangan ko pera. Sabi ko na nga eh. Kaya mayroon tayong discernment eh. No? Ay yung preacher yung dating pulis. Sabi niya, halika sa CR, halika CR, bibigyan kita ng pera. Sinikmurahan siya, tumakbo pababa. Ay, namin na nanuntok dito, preacher. Sabi ng preacher, oy, nagbago ng puso namin, pero kamay namin di pa nagbago. Kasi may mga tao ring mapansamantala. Kaya binigyan tayo ng Lord ng gift of discernment. No? Na pwede nating tulungan, pwede nating gawan talaga ng mabuti yung taong nangangailangan. Pero kung niluluko ka, di maari yan. Ay siya, di maari yan. No? Amen? Okay. Sabi ng iba, no? Tulungan mo naman ako, brother, na maging mabuting tao. No? Alam mo, pwede kitang tulungan, pero tulungan mo rin sarili mo. May mga taong gustong tumulong sa'yo. Ayaw mo naman makipag-cooperate. Diba? Tulad yung mga may bahay ampunan doon. Brother, dinala na namin yan, yung mga pulubi diyan. Dinala namin sa bahay ampunan, tumatakas. Tapos nandun na naman sa kalye. Kaya nakakainis din yung gusto mong gawa ng mabuti,
yung tao naman na gawan mo mabuti ay walang kooperasyon. Tandaan ninyo, ang Diyos, bagamat say Diyos, but first, you cooperate. Yung mga may sakit na yan, gusto man ng Diyos pagalingin yan, kung ayaw lumapit sa Panginoon, di rin gagaling yan. Yung mga taong nahirapan, ano sabi ni Lord, hali kayo, lumapit kayo sa akin, ayaw lumapit sa Panginoon. Gusto man ng Diyos na tulungan, pero ayaw nila. Gusto mo ng himala. Alam mo ba ang pinakamagandang ilustrasyon doon? No? Yung mga kitungin, ang tanong ng mga kitungin, Panginoon, gusto mo bang gumaling kami? Alam mo, sabi ni Lord, oo, gusto kong gumaling kayo. Yung 10 kitungin, ano sabi ng 10 kitungin? Sabi ni Lord, huwag na kayo lumapit. Pumunta na kayo doon sa sacerdote, magpasuri na kayo doon, magaling na kayo. Abang naglalakad yung 10 kitungin, alam mo na ako sa Israel, ang kitungin ay hindi po sila pwedeng lapitan kahit sino. At ang mga tao tumatakbo kasi ang batas doon pag naglakad ng mga kitungin, sama-sama sila. At sumisigaw, may kitong kami, may kitong kami. Yung mga tao naman ay umiiwas. No? Pero si Jesus, iniwasan ba niya yun? Sigaw na sigaw yung mga kitungin. Panginoon, tulungan mo kami. Gusto mo bang gumaling kami? Ano sabi ni Lord? Oo, gusto ko. Happy ka. Gusto ko. Gusto ko. Gumaling ka. Oo, naglalakad na yung 10 kitungin. Alam mo yung lugar na yon, yung Capernaum. Lahat ng uri ng sakit, yung bayan na yon, doon dinadala. Hindi naman talaga umaalis lagi sila ni Jesus doon sa Capernaum. Kaya ang tawag doon, the town of Jesus. Doon dinadala lahat ng mga may sakit. Pati yung babaeng 12 years na dinurugo, doon din pumunta, nakipagsiksikan sa mga tao dahil araw-araw may umaalis, may dumarating naman ng mga tao, sobrang dami. No? Tandaan po ninyo, yung 5,000 na nandoon lagi sa Capernaum, ang 5,000 doon puro lang lalaki, hindi binibilang ang bata doon at saka babae. Mas marami naman talaga bilang ng babae kaysa lalaki. Approximate na lang, 10,000 lagi ang tao doon sa Capernaum. Ngayon, nakipagsiksikan doon yung mga may sakit, yung 12 years na dinurugo. Ano sabi ng babaeng yun? Mahipo ko lang laylayan damit ni Jesus, gagaling na ako. Ngayon, kung hindi siya pumunta doon, gagaling kaya yung babaeng yon? Sinong babae dito na naranasan nyo na duguin kayo ng 1 buwan? Di ba parang putlang-putla ka na? Ay, iyon, 12 years? Wala na talagang dugo yun. Ngayon, bigyan ko kayo ng kwan yun, doon tayo sa 10 kitungin. Di, naglalakad sila. Yan. Napuna ng 10 kitungin. Wala na akong kitong. Magaling na tayo. Tama ang ginawa ni Jesus. Hindi naman sila sinabi ni Jesus lang, sige, magaling na kayo. Kasi ang tanong nila, gusto mo bang gumaling kami, Panginoon? Gusto ko, gumaling kayo. Sige, malis kayo, magaling na kayo. Nung naglalakad sila, yung isang Samaritano at 9 na Hudyo. Tandaan ninyo, ang Samaritano, kagalit yan ng mga Hudyo. Ngayon, nung gumaling na yung 9, patuloy sila. Wala silang pakialam. No? Wala silang pakialam. Kasi magaling na sila. Walang utang na loob. No? Kaya yung mga taong hindi marunong magtanaw ng utang na loob, hindi po mabuting tao yun. Amen? Itong Samaritano,
Nung makita niya na wala na siyang kitong, siya po ay bumalik sa Panginoon at nagpatira pa at nagpasalamat kay Jesus. Pag-uwi niyo, basahin niyo yung istorya ng Lucas 17. Yung Lucas 17, verse 17. Nung nandoon na yung Samaritano, ang Panginoon nagsalita. Ang sabi ni Jesus, hindi ba 10 ang gumaling? Nasaan ang 9? Hindi ba sila nagbalik at nagpasalamat sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Kaya nga, sa Bible, mayroong tinatawag doong Good Samaritan. Amen? Bakit tinawag siyang Good Samaritan? Kasi ang tunay na puso niya, nagtatanaw siya ng utang na loob. Tandaan nyo lagi yan, ang taong walang utang na loob, nakakainis. Di ba? Amen? O ngayon, sa Bible, mayroon 2 doon tinawag na Good Samaritan. Yung naglalakbay na hinarang at binugbog, tapos hindi tinulungan ng sacerdote, hindi tinulungan ng mga Levita, hindi tinulungan ng itong Samaritano, binaba niya yung kanya pong gamit at sinakay yung Hudyo na binugbog, halos mamatay na, at dinala ng Samaritano sa panuluyan sa ospital. Anong sinabi ng Samaritano? Gamutin nyo yan. Ito 2 denaryo. Bukas babalikan ko yan, yung pambayad sa pagamutan. No? Tingnan mo yon. Kaya yung Samaritano na yon tinawag pong Good Samaritan. Kasi pag gumawa ka ng mabuti, hindi naman makakalimutan yung kabutihan mong ginawa. Kasi nakasulat yan sa puso ng mga tao na ginawan mo ng mabuti at nakasulat yan sa aklat ng buhay. Pag namatay ka, sasabihin dito, sandali, huwag kang pumasok sa San Pedro. Tingnan mo ang aklat ng buhay. May nagawa bang mabuti yan? Amen? Ngayon, isa pa. Yung mayaman na binata nagtanong ng buhay na walang, ano po ang gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Lord, ginawa mo na ba ang ito? Sabi niya, opo. Ginawa ko na yan. Perfect nga eh. Sabi ni Lord, nga, ginawa mo lahat. Tama ka. Pero may isa pang bagay na kulang sa iyo. Hindi ka nga gumawa ng masama. Pero may isa, wala kang ginawang kabutihan. Di ba? Mga karamihan, mabait naman ako. Hindi ako gumawa ng masama. No? Pero ang tanong, gumawa ka na ba ng mabuti? Yung hindi gumawa ng masama at hindi gumawa ng mabuti, paleho-paleho lang yan. Amen po ba? Sabi ni Lord, ako'y nagutom, pinakain ninyo ako. Ako'y nauhaw, pinainom niyo ako. Ako'y walang damit, pinasuutan niyo ako. Ako'y nabilanggo, dinalaw niyo ako. Ako'y nagkasakit, dinalaw niyo ako sa ospital. Ang sagot ng mga tao, Panginoon, kailan kayo nagkasakit, dinalaw ka namin. Kailan kayo sa bilangguan, dinalaw ka namin. Pag-uwi ko, dalawin ko yan si Kibuloy yan. Pag-uwi ko, dadalawin ko si Kibuloy. Bakit? Kilala ko naman yan eh. Amen?
Oh. Ano sinabi ni Jesus? Ako'y walang makain, pinakain niyo ako. Sabi ng mga tao, kailan kayo nagutom, pinakain ka namin. Sabi ni Lord, nang gawin niyo ito sa pinakamahamak niyong kapatid. Nang gawin niyo ito sa pinakamaliit niyong kapatid, hindi niyo sa kanila ginawa, kundi sa akin niyo ito ginawa. Amen? Ha? Kaya ang paggawa ng mabuti, ang sabi ng Biblia, huwag kayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Sa takdang panahon, kayo'y mag-aani. Yun yung inumpisan ko ng Lunes sa Galatians. Amen? Sapagkat kung anong itinanim, iyon ang iyong aanihin. Amen? Yan. Ha? So, ito pa. May binanggit dito ang Panginoon. Sa Matthew, chapter 5, verse 16. Tingnan natin yung sulat ni San Mateo, ha? 5, verse 16. May binanggit po dito ang Panginoon. Ha? Sa verse 16. And the same way, your light must shine before people so that they will see the good things you do and praise you, Father in heaven. Tingnan nyo, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Na? At luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Na? Maraming mga Kristiyano may ilaw nga. Pundido naman. Kasi ang sama ng ugali. Paano makita yung mabuting gawa? Ay, wala naman palang ginawa. Amen po ba? Yung ginawa mo mabuti, hindi yan nabaliwala. Amen? Kaya, ang pinakamaganda sa lahat, ipakita mo yung liwanag mo. Hindi yung liwanag kasi nagpakalbo ka. Amen? Ngayon, ito na. Luwalhatiin nyo ang inyong amang nasa langit sa pamagitan ng inyong mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa, hindi yan nabubura. Pag may ginawa ka ng masama, sabi ng mga tao sa kapitbahay mo, buti nga namatay yung walang hiya na yan. Buti nga, buti nga. Yan marinig mo. Pag mabuti kang tao, may ginawa ka ng mabuti. Pag namatay ka, daming nakipaglibing. Yung taong kuripot at hindi gumagawa ng mabuti, kahit kamag-anak, ayaw makipaglibing. Amen po ba? Amen. Di ba? Amen. O ngayon, yung mabuting tao pag namatay, umiiyak yan, pupunit. Ang dami naman dyan, bakit siya pa? Ang dami naman dyan, bakit siya pa? Nanghihinayang yung tao, no? Amen? Palakpakan natin si El Shaddai. Alam mo, ito, isang aral natin. How to become good. Kung tinawas natin, kaya nandito na. Yung sinabi ko kanina, kung pa lang yung introduction. Masyado kayong gigil na ito na.
Sabi dito, what makes a good person? Na? What make a good person? Dito po sa Psalm 112 verse 5 says, a good man see with favor and lendeth he will guide his affairs with direction. Yan. He is not focused on his own needs. Yan yung good man. Hindi yan kung ano sa personal na niyang pangangailangan. Sabi niya dito, he is not focused on his own needs, rather, he is focused on the needs of others. Kaya mabubuting mga tao, isusubo na lang nila, ibibigay pa. Amen po ba? Now, a good man leaves an inheritance. Isipin mo, ano yung inheritance? No? Pagmana. Yung isang tao, no? Sabi ng isang kaibigan ko, alam mo, brother, wala ngang naipamana sa amin ang natatay namin. Pero yung kanyang kabutihan, yan ang ipinamana sa amin. Amen? Amen po ba? No? Kaya hindi nila masisi si Digong. Kung bakit maraming simpatya si bro ko? Kasi si Digong, kasama namin sa Guardian yan. I'm a founder of Guardian. At binuto ko lahat yan. No? Isa rin ako, nung tinaas ni Brother Mike si Bongbong at saka si Sarah, sabi ko, ayos na, buong Bisaya. Ato na to, buong Bisaya. Tawag ko, Bisayag dako. No? Hindi naman bumili si Digong ng mga luxury car. Hindi katulad yung iba Ginoo ko. Masisisi mo ba yung mga tao? Kaya lang, huwag na kayong humalo doon sa pag-rally. Pwede naman ibigay natin simpatya natin sa pagdasal. No? Pero makiisa ka pa doon. At yung pagpo-post ng mga kung anong ipopost mo, ay masama pala yung pinost sa iyo tapos i-post mo, ay naka-record pala yun. No? Yung salin-salin na post. Diba? Kaya ako wala akong kaaway sa Facebook. Kasi hindi ako nagko-comment. Ang comment ko lang, good day, happy day. O sinong sisira sa akin? Ay puro lang happy day at good day. God is good all the time. Wala akong comment kung anong comment. Pag sinabi, no comment. Amen? Alam mo, hindi pa. Yung man nangyayari sa mundo natin ngayon, sabi ni Lord, sa katapusan ng mundo, ang tao, yung masama, lalong magpapakasama. Ang mabuti, lalong magpakabuti. O saan ka ngayon? Makabuti ka. Amen? Ang dali gumawa ng masama. Diba? Pero lahat ng gumawa ng masama, nangamatay na. Natukhang. Alam mo bakit? Hindi ko alam noon. Nagpe-prayer meeting ako sa Coastal Road, 1989, 1990.
Yung palang compound na ang daming mga Bisaya doon, parang factory sa coastal. Kaya pala, sabi ng mga kababayan ko, dito sa amin, hayahay ang buhay dito. Bay, hindi ko pala alam. Nung mamatay na yung drug lord, doon ko nalaman ang may-ari pala ng compound, drug lord. Lahat ng kakilala kong drug lord, gambling lord, ano pa yung iba? Ang yayaman nila. No? May kapitbahay kami sa Cavite. Wala namang negosyo. Naka-Hammer, naka-BMW, dami sasakyan, puro bago. Nung mamatay, nung matukhang, ay drug lord pala yun. No? Isa lang ang hindi pwede tukhangin, yung praise the Lord. Pag yumaman ka, dapat kay Lord, praise the Lord. Hindi gambling Lord, hindi drug Lord, kundi praise the Lord. Pumalakpak ang mga praise the Lord. Amen? Kaya pag manood ako sa Facebook, no, yung mga pangyayari, sabi nila, dati pula ako, ngayon nakadilaw na. Kasi ang paborito kong damit, gold. You know why? Kasi may grupo kami sa Pilipinas, yung Hokkaido. Hokkaido Group. Kami po naghukay ng mga gold. Ayan. You know? I was assigned in Japan and 2 years as a missionary. I know yung mga mayaman sa Pilipinas, kaya sila yumaman, nakadungkal sila ng mga Yamashita treasure. Amen? At yung boss namin na isang bilyonaryo, dating mahirap lang sila, ngayon, super duper. Kaya yung kaibigan kong general na Hapon, ang lolo niya nagbaon sa Pilipinas, mapping. Pag gera, nagtitinda lang ang lolo niya ng ng ice cream. Noong 1944, kasi dumating ang lolo niya sa Pilipinas 1938, nagmapping yan sa buong Pilipinas. At sabi ng isang general, Brother Bay Sangdes, my grandfather, kinuwento ng grandfather niya eh. Kasi pagputukan, nagbihis na 3-star general pala ang lolo niya, nagtitinda lang ng sa Pilipinas, ng ice cream. Kaya hindi namatay yung lolo niya kasi nung gera, wala na yung lolo niya. No? Siya nagkwento, in the Philippines, like a planting rice. No? Sabi ko, Ay? Really? Ay. Come, in the Philippines. Hindi ko alam siya pala ay sa Interpol. Tapos mayroon pala siyang nakakuha sa satellite. Nakakonect. Doon na kinuwento niya sa akin yung sikreto. Why maraming mga bilyonaryo sa Pilipinas wala namang sapat na negosyo. Yan ang sikreto nila. Amen? Kaya ako, mayroon na ako doong bilhing lupa. Yung lupa na yon, yung matanda mismo ang nagsabi na nakita niya yung mga hapon na inihila sa butas. Sabi ko, huwag may kwento, confidential yan ha. Sabi ng tiguang, tawag,
kailan ka mauli dito Pilipinas, dong? Oh. Kaya kung mapapansin ninyo, ang Pilipinas, bukod sa maraming kayamanan na nakabaon, lahat ng kayamanan sa buong Southeast Asia doon po dinala ni Yamashita. Anywhere, everywhere in the Philippines. Tapos nakikita mo ang mga Pilipina. Nagtitiis, kos-kos dini, kos-kos doon, alauna na madaling araw. Pag kinamayan ko itong mga katulong, ang kakapal ng kanilang mga kamay. Kaya naawa ako. Kaya sabi ko, pag kayo sumama sa akin, kung ako nagyaya, ako ang taya. Nakakaawa, no? Pero darating ang panahon, tandaan ninyo, pagdating ng panahon, tatawa na rin kayo. Amen. Pero hindi kayo tatawa dahil nasiraan kayo ng ulo. Tatawa kayo dahil pinagpala pala kayo ng Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. Yan. Kaya ako, panalangin ko lang sa Panginoon. Pag sinali ni Lord sa akin lahat ng kayamanan sa kamay ko, patayo ako ng ampunan. Ang pangalan ng ampunan ay Operation Goodness. Operation Goodness. Amen? Alam mo, bilang ko na yan eh. Sa October 62 ako. Kung umabot ako ng 100, mayroon pa akong 38 years na gagawin. At saka proven yan. Kasi ang mga lolo-lula ko, umaabot ng 118 years. Kaya nga hindi ako nagbisyo eh. Never na nalulung ako sa sigarilyo, alak. No? At ako'y nabuhay lang sa nabuhay sa bawang at sibuyas. Ayaw nyo maniwala eh. Kaya di yan binablog ko. Bakit? Yung isang Saturday, sabi niya, akala ko, Brother Bay, minupus na ako, hindi pa pala. Bakit? Nung kumain ako ng bawang at sibuyas, dinatnan ako. Di, totoo kasi panlinis. Yan, kasama yan. Kailangan, yung sikrito mo, ibigay mo sa tao, wag mo ka magdamot. Amen po ba? Because health is wealth. Ang kalusugan, isang malaking kayamanan natin sa buhay. Kaya ako sinishare ko kung anong meron ako. Talent, kung anong alam ko, binibigay ko. Kasi hindi lang puro word of God. Kailangan mayroon namang tao mapapakinggan ng ibang bagay. Okay. Ang sabi dito, how to become good, 7 ways to please God. Having faith pleases to God. Hanggat may pananalig at may pananampalataya, ay maluwalhati mo ang Diyos. Ano sabi doon sa Hebrew 11:6? Sabi doon, we cannot please God without faith. Kaya yung inyong ginagawa sa ating ginagawa, yun yung makapagbigay kalwalatian sa atin. Number 2, being spiritually minded pleases to God. Pag sinabing spiritually minded, iba ang isip mo kaysa ibang tao. Ang iniisip mo, puro kabutihan. Ang ipinaisip mo, paano mo maluwalhati ang Diyos. Amen? Yan, Okay, madali lang to. Number 3, the fear of the Lord pleases to God. Yung banal na pagkatakot sa Diyos ay nakapagbigay ng
kaluwalhatian sa Diyos. Ayaw mong magkasala. Yung mabubuting tao, yun yung mga ayaw magkasala. Ayaw makisawsaw. Ayaw gumawa ng masama. May asawa ka na, tapos pakaladkad ka pa dyan sa mga ambot sa imo. Tapos paiyak-iyak ka. Okay, number 4, studying and following Jesus. Christ's example pleases to God. Yan. Number 5, obeying God pleases Him. Yung pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, nalulugod ang Panginoon, naluwalhati mo siya. And number 6, doing good will pleases to God. Yung paggawa ng mabuti, natutuwa ang Diyos sa iyo. Ang taong gumawa ng mabuti, hindi naubusan. Laging may dumarating na biyaya at pagpapala. Number 7, giving the sacrifice He want pleases to God. Yung mga sakripisyo mo. Sakripisyo mo sa pamilya mo, sakripisyo mo sa trabaho mo, lahat ng sacrifice mo, kapatid, nalulugod ang Diyos. Sabi ni Lord, anak, may reward ka sa akin. Okay, magsitayo na tayo. So, taas natin ang ating mga kamay, mga prayer request nyo. Ulitin ko, naalis na ba dyan yung mga resibo ng utang? Ang wallet, tandaan ninyo, wag nyong ilagay sa lalagyan nyo ng blessing yung mga bagay na, kaya yung iba hindi nakaahon sa utang eh. Iwanan mo dun sa bag mo yung mga resibo ng utang, ang ilagay mo dyan, sabi mo, Lord, punuin mo ang wallet ko ng biyaya at pagpapala mo. Taas mo. Sabi dito, how does define a good person? Biblically define a good man and with moral and spiritual excellence manifested in active kindness. Then you are receive God's favor. Ang mga ibang tao humihingi ng pabor sa Diyos. Pero ikaw, you are receive God's favor. Amen. Pag iba po yung humingi ka ng favor kaysa yung binigyan ka ng pabor ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Close your eyes. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Katapangan mo, Diyos, tunay at dakila. Amen. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurin ang sabay iaalay.
Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord, kay buti mo sa amin. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, ikaw ang Diyos na hindi nagkulang sa amin. Minsan, Lord, matagal ka naming tinalikuran, ngunit hindi mo kami tinalikdan. Kinalimutan ka namin, nakalimot kami sa iyo, subalit hindi mo kami kinalimutan. Amen. Napakabuti mong Diyos. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Alam namin ang lahat ng mga nandito ngayon tumanggap ng God's favor. Amen. Kaya nandito kayo mga kapatid kasi pinagpala na kayo ng Panginoon. Pati pamilya mo, hindi nagkakasakit yung pamilya mo. Dati, nauuwi lang ang pera mo, kabibigay ng pagpagamot sa iyong mga malsabuhay. Ngayon, inalis na ni Lord yung mga salot Amen. sa iyong pamilya. In Jesus' name. Natawa nga ako sa isang kapatid natin sa Saikong. Pati baboy niya, dumami ang panganak. Sinasama niya lagi sa prayer request. Kasi ang Diyos, lahat ng aspeto ng buhay natin tinitingnan ng Panginoon. Amen. Salamat sa gawain ito. Salamat sa mga kapatid natin na nag-alay ng buhay para po makaakay ng maraming kaluluwa sa iyong banal na paanan. Sa iyo namin ipinagkatiwala at i-bless mo, Lord, ang kanilang mga prayer request, ang kanilang mga bag, panyo, Biblia, langis, o wallet, o ano paman. Sa aming pag-uwi, samahan mo kami, gabayan, patnubayan, na makarating ligtas ang aking mga kapatid sa kanilang mga employer. At Lord, pabaitin mo ang kanilang mga employer. In Jesus' name, lahat ay magsabi ng Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen, and amen. And God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Sama-sama nating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos.
Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anuman mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at di ka maanong. Ika'y magmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mo ay mag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinamantaong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat Sa sa ngalan ng Diyos. Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless God us bless us all. To God be the glory. Bye. See you next Wednesday. See you tomorrow.